Purihin ang Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa loob ng tahanan ng Family Lobby. Si head of the family, Brother Marlon at Sister Josie, ang kanyang wife. Ito po. Ayan yan. Tingnan na. Ayan. Ayan. Mga anak niya po yan. Dalaga. Ayan. Ayan. Para makita nyo lang po na meron tayong kasama. Ito naman po si Brother Marlon na yan. Okay. Sige. Bago po tayo mag-aharal ng Ebanghelyo, tayo muna po ay panandaliang lalapit sa luklukan ng biyaya upang ang Diyos yung tutulong sa atin. Alam niyo po, bilang mga tao, wala na po tayo talagang magagawa sa buhay ngayon. Kaya may Biblia, buti na lang may sulat ang Panginoon na nakatala sa Biblia para meron tayong magiging gabay ng ating mga buhay. Kaya napakahalaga po. Kaya gumagamit tayo ng New Testament. Dito lang naman tayo kukuha ng ating paksa. Wala tayong sa Old Testament kukunin. Kaya ito lang. No? Pero yun nga, mananalangin muna tayo. Panginoong Diyos, samahan mo po kami. Buksan ang puso at isip ng bawat isa. Ganon din po ang mga nanonood at makikinig ng video ito. Nawa, makinabang po kami sa iyong turo at aral sapagkat bilang tao, talagang kailangan namin ang iyong tulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Biblia po ay ginagamit upang turuan tayo. Hindi upang pahirapan tayo. Kaya nakapagtataka, bakit ang ibang tao ayaw nilang masira sila ng salita ng Diyos sa Biblia? Parang pahirap ang dating sa kanila. Pero ang totoo, hindi. Tuturuan tayo ng Biblia. Tuturuan tayo, Ganito po nakalagay sa kasulatan. Tingnan natin, Dito po sa unang Timoteo 4:6, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at tunay na haral na sinusunod mo. Anong benepisyo? Dinudulutan mo rin ng iyong sarili. Hindi lang yung nangangaral, pati yung pinapangaralan. May dulot sa kanilang sarili ng pagkaing espiritual. Siyempre, nakikinig sila. Kumakain sila ng pagkaing espiritual. Alam mo sabihin mo, nananangali po kami, sumusubo ka. Hindi. Kasi po ang tao binubuo ng dalawang kalagayan. Merong physical, ito yung physical yan. At merong spiritual. Yung nagpapagalaw sa akin, nagpapagalaw sa tao, yung luhob niya. Kung tawagin naman nila yung katawang panluhob. Anong kailangan nun? Ito nga ang sinasabi ni Pablo. Spiritual food. Yung espiritu na yun na nasa buhay ng tao, hindi natin nakikita. Kaya pati yung pagkain niya, hindi natin nakikita. Pero pag nakikinig ka ng aral, gaya nito, ikaw na nakikinig at ikaw na nangangaral, pareho lang kayong nakikinabang, walang lamangan. Hindi pwede sabihin, ay, lamang ka kasi ikaw nang, hindi. Parehas na parehas po yan. Tignan nyo, basahin natin muli At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin. Yan. Yung salitang mo rin, ibig sabihin, yung meron kang pinapangaralan. Hindi lang sila, kundi ikaw din at the same time. Anong sabi? Na, ang iyong sarili ng pagkain espiritual
at ang tunay na aral na sinusunod mo. Yung totoong aral. Kailangan, pag totoo, kailangan nasa Biblia. At kung ano yung nakadyan, di mo babaguhin yan. Ang nangyayari kasi, pag binabasa yung Biblia, binabago. Pag hindi deliver na nila, babaguhin nila. Hindi mo pwedeng baguhin kasi ito na yung nakasulat. O babaguhin mo pa ba yun? Nakasulat na yan. Di magpagawa ka na lang sarili mong Biblia. Lahat ng gusto mong ilagay, yun ilalagay mo. Pero yung pakialaman mo pa yung nakasulat, kagaya ng iba, pinakikalaman, ay hindi na marapat yun. Tandaan nyo po yan. Yung nakasulat, tingnan nyo, sabi ni Juan, dito sa 1 chapter 20, anong sinabi ni Juan? Sa verse 30 and 31. Marami pang kababalagang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga halagad, ngunit hindi naitala sa aklat na ito. Ngayon, tingnan natin yung naitala. Yung mga ibang tao kasi, nung araw meron ko nakakausap, pag hindi sila parang kumbaga sa chess, parang na-checkmate ko. Tumatakbo sila kagad doon sa, gusto ko yung mga sinaunang manuskripto, yung kasi yung totoo. Yan, doon sila tumatakbo. Ang sabi ko naman, hanapin mo yung mga lumang manuskripto na yon at dalhin mo dito, basahin mo sa harap ko. Buti ko madadala mo yun. Nasa museum sa abroad yun. Unless na nakawan mo doon. Ang tanong, mababasa mo ba yun? Hindi. Okay, sa 31. Ito na. Ang mga natala rito. Natala rito. Sinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at kayo magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yung natala rito. Nakatala na nga, binabago mo pa. Nagmamarunong ka pa. Kagaya ni Tomas, na sumagot si Tomas kay Jesus, nang nabuling mabuhay na si Jesus at nagpakita muli sa kanila. Sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sugad akalain mo ba tinulig siya si Tomas? Ano sabi nila kay Tomas? Nagulat si Tomas. Actually, hindi naman talaga nagulat si Tomas sa eksenang yon. Ang totoong nagulat kayo. Kayong mga bumibira kay Tomas. Kayo ang nagulat talaga. Ngayon, ano pa sabi niya? Si Tomas kasi palahab siya sa Bible study. Akala mo nabuhay kayo sa panahon ni Apostol Tomas eh. Wala na magawa yung tao, matagal nang patay. Dahil hindi nyo gusto ang sagot ni Tomas, yan, tinitira ninyo ang salita niya. Yung apostol yun, titirahin nyo yan. Pag tinira mo yung apostol ni Jesus, ano sabi ni Jesus kay Pablo? Pablo, ikaw na. Basahin ko akakala nyo pa pagka ang mga apostol ni Cristo nakalagay sa Biblia, bibirahin mo? Binibira mo si Jesus, lalabas ngayon, antikristo ka. Ito, basahin natin yung kay Pablo Si Pablo, isang mamamatay tao bago siya naging apostol. Killer. Namamarusa. Inahanap niya lahat ang mga halagad ni Jesus sa kanyang panahon sa Middle East. Inuuli, pinakukulong, pinapahirapan, at yung iba pinapapatay. Pero nung sagot ni Jesus sa kanya, kaya alam niyo yung mga sulat ng apostol sa Biblia, mahirap niyo pong kalabanin yan. Dahil kinakalaban niyo na po si Jesus mismo. Eto, may nakasulat Akala niyo walang nakasulat? Meron. Yung experience ni Pablo. Ang sabi sa 26 ng gawa, sa 12, yan pong layunin ng pagpunta ko sa Damascus. Nagsasalita si Pablo sa panahon niya. Papunta siya ng Damascus. Yan ay sa Middle East.
taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. Ito yung mga paring Hudyo. At ng katanghalian tapat kami naglalakbay, nakita ko po, Aring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit manining pa sa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo. Yun po yung mga wika kasi nila Pablo. Si Pablo po, lahi siya ng Hudyo ng Benjamin. Yung 12 tribo ng Israel, isa po ang Benjamin, doon po ang pinanggalingan na lahi ni Pablo. Pero kanya salita ay Hebreo. Okay? Kita nyo? Si Jesus nagsalita siya ng wikang Hebreo kay Pablo. Siyempre, maintindihan ni Pablo yan. Pero yung kasama niya na tumba, hindi nila naiintindihan. Okay? Kami pong lahat ay nasubasob sa lupa at narinig ko. Hindi niya sinabing, narinig namin. Hindi, narinig ko. Siya lang, ibig sabihin siya lang. Siya lang ang nakakarinig. Sa wika nila mismo, nila Pablo, Hebreo. Ito. Saulo. Yun ang pangalan niya noon, nung Hebreo siya. Sa wikang Hebreo pala, Saulo. Okay? Bakit mo ko pinag-uhusig? O kita mo? Kanino tumatama yung ginawa ni Pablo sa mga alagad ni Jesus? Sabi ni Jesus sa akin. Kaya pag ginalaban mo yung mga sulat ng mga apostol sa Biblia, antikristo ka. Yan ang totoo. Hindi nyo pwede pagtakpan ng katotohanan na yan. Antichrist kayo. Bakit mo ko pinag-uhusig? Ikaw na rin. Ang nasasaktan sa pangimagsik mong iyan para kang sumisikat sa tulis. Kasi at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kita mo? Itong panahon nito, antikristo si Pablo. Pero kaya siya antikristo, hindi niya kasi alam ang aral ni Kristo. Yung aral ng kanyang reliyon bilang Pariseo, yun ang dala-dala niya. Yung religion niya, Pariseo siya. Kaya hindi niya kilala si Jesus. At dito sila nagtagpo, yung journey to Damascus, sa parting Middle East yan, sa Damasco. Tuloy, 16, tumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguhin. Magpatuto ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa mga Hudyo. Yan. Kasi nga Hudyo siya. Kasama niyang mga anter na mga Kristiyano, mga kapwa niya Hudyo. Kaya sinabi niya, ililigtas kita sa mga Hudyo kasi po, inaanting na siya ng mga Hudyo na dati niyang mga kasama. Kasi nga, nagbago na siya. Binago siya ni Jesus. Ngayon, tuloy natin. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hentil na pagsusuguhan ko sa iyo. So, susuguhin po siya sa mga Hentil. Ang Hentil pong tao, yung nasa labas ng Israel. At ang Pilipinas at ang itong Manila, Tondo, ay mga Hentil po tayo. Nasa labas po tayo ng bansang Israel. Lahat ng nasa labas ng Israel ay mga Hentil o Gentiles. Okay, tuloy natin. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, mula sa Diyos, at Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ito na. Sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang makasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Kaya yung pangangaral ni Pablo ang nagdadala sa tao ngayon sa kabanalan.
Bakit nagdadala siyang salita ng kabanalan? Ang Diyos banal. Si Jesus banal. Yung dinadalang aral ni Pablo, galing sa Diyos, binigay kay Jesus at binigay ni Jesus naman kay Pablo. Kaya ang dala ni Pablo ay kabanalan. Aral ng kabanalan. Kaya yung napangaralan niya, sabi niya ay, ano sabi ni Jesus? Ito, ulitin natin. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Una, patatawarin ka muna sa iyong kasalanan. Hindi ka magiging banal pag hindi ka napatawad. Kasalanan at mabibigyan sa kasalanan. Sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Kita nyo? Kaya si Pablo, nang inuusig niya si Jesus, ay inuusig niya yung mga alagad ni Jesus, sa kanya tumatama. Kaya sa panahon natin, pag inuusig mo ang mga apostol ni Jesus sa Biblia, lagot ka, kaibigan. Kaya kayong mga tao na si Tomas, ganun na lang kung lahitin ninyo. Nagulat si Tomas. Ay, mali ang sagot ni Tomas. Keso si Tomas, pala absent kasi, kaya lagi siyang wala. Mga antikristo po kayo. Ako na po nagsasabi sa inyo, sa Biblia po natin pinagbabatay. Kaya si Pablo, antikristo, noong hindi niya kilala si Jesus. Pero, nung makilala niya si Jesus sa Damascus, yung journey to Damascus, anong sabi ni Pablo? Dito po ikukwento na niya ang kanyang karanasan. Ito, babasahin natin. Sa unang Timoteo chapter 1 verse 12, ano sabi ni Pablo? Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kita nyo? Iba na ang tunog. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus. Kaya sabi ni Jesus, ililigtas kita sa mga Hudyo. Kapwa mo Hudyo kasi aantingin ka na nila. Kaya si Pablo po naging wanted na sa kanyang dating mga anter na kasama niya sa panahon niya. Sa isang pagkakataon po, nakapasok si Pablo sa isang village. Yung village na pinasukan ni Pablo, isa lang ang dahan. Palabas at papasok. Nung nalaman ng mga Hudyo na sa isang lugar si Pablo, ang ginawa nila, tinanuran po yung pinto. Kasi doon lalabas si Pablo eh. Pag lumabas siya ron, ayan, kukunin nila at papatayin. Pero dahil napangaralan ng mga tao doon sa lugar na yon, ang ginawa ng mga tao, nilagay sa isang tiklis. Alam nyo mga tiklis, yung lalagyan ng gulay? Kasi si Pablo, hindi siya malaking tao, maliit na tao silang si Pablo. Hindi siya malaking tao. Nilagay sa tiklis. Then sa pader. Ipinasa sa kabilang pader. Kaya nakaligtas si Pablo sa pagkakataon na yun. Dahil nangaral siya at naniwala sila dahil alam nilang inaantay si Pablo, gumawa silang paraan, nilagay sa isang tiklis at tinawid sa kabilang pader. Okay. Ito yung pagpapaliwanag niya. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon at nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, yung mga aral. Sapagkat ako'y minarapat niya. Kita nyo, naging karapat-dapat na siya. Dati hindi, kasi antikristo siya dati. Nung pangalan niya pa ay Saulo, sa wikang Hebreo. Okay? At tinirang na maging lingkod. Sino ba nagtalaga kay Pablo bilang apostol? Di si Jesus. Ngayon kakalabanin mo si Pablo? Tututulan mo yung aral ni Pablo? Di kinakalaban mo ang Diyos. Lumalabas antikristo ka talaga. Inirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong unay nagsalita ko laban sa kanya. Yan ang paliwanag ni Pablo sa kanyang
testimony. Bukod dito, inusig ko siya ni Light. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Yun! Hindi siya naniniwala eh. Kaya nga Antikristo siya. Kaya nung magkatagpo sila ni Jesus, yung journey to Damascus, tandaan nyo si Jesus nasa langit na. Si Pablo nasa Damasco. Nagsasalita si Jesus, naririnig ni Pablo. Pero si Pablo na nakakarinig, hanggang kahit na marami sila. Pag nagsalita si Pablo, mula dito sa lupa, naririnig ni Jesus doon sa langit. Wala cellphone Pero pag nagsalita yan, nagkakaringgan silang dalawa. Tandaan nyo. Yan ang kinukwento na ni Pablo. Kinahabagan ako sa kawalan ko ng pananampalataya sa Kanya. Maging tayo man kaibigan. Wala man tayong dati pananampalataya eh. Pero ang pananampalataya kay Kristo ay matatagpuan lang naman natin kung sa pamamagitan ng panguli. Ano sabi ni Pablo? Chapter 10 ng Roma, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Si Pablo pinangaralan mismo ni Kristo. Kaya matibay. Si Tomas, pinangaralan din ni Kristo. Kaya matibay. Pagkatapos, sinasalungat ninyong aral nila para kayo nagpapatiwakal, kaibigan. Lalabas Antikristo kayo at pagka namatay kayong ganyan ang inyong asal, may impyerno. Tandaan nyo, may impyerno. Sabi ni Jesus, doon kayo sa puwi ng impyerno, kasama ang inyong amang si Diablo. Kaya dapat po, kung ano yung nakasulat sa Biblia, paniwalahan na natin. Gaya ng sinulat ni Juan, yung nakasulat. Huwag na natin baguhin, kaibigan. Naintindihan naman po, Tagalog na Tagalog. Bakit kailan magganap pa ng ibang manuskripto na foreign language? At hindi ka naman marunong magbasa. Ako meron akong Arabic. Meron akong Quran. English, Tagalog. Yung English na babasa ko, pero yung Quran, para kung babasahin yung Quran, yung Arabic. Hindi naman ako Arabo. At hindi rin lang yon. Kailangan kahit hindi ka Arabo, mag-aral ka ng Arabic para makapagsalita ka. Di naman ako nag-aral ng Arabic. Paano ko babasahin yan? Yung English na lang ang binabasa ko. Ang ginawa ko, naghanap ako ng Tagalog. Buti na lang, meron silang translator ng Tagalog, ng Biblia. Kaya pag nagbabasa ako ng Quran, dalawa. Isang English at isang Tagalog. Babasahin ko sa English, babasahin ko sa Tagalog para maintindihan ko. Bakit? Pag ang kausap ko Muslim, kailangan gamitan ko siya ng Quran. Di ba? Tama ba, kaibigan? Siyempre, Muslim ang kausap mo, gamitan mo Quran. Kanya lang. Talagang ganun po Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Pasalamat tayo. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong paglilinaw, sa iyong turo't aral, na dapat hindi kami lumaban sa mga itinalaga mong apostol na nakasulat sa Biblia. Ang kanilang aral ay dapat natangkilikin namin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like and share. At mag-share po kayong mga nasisiran at mag-subscribe kayo. Hanggang dito na lamang po. God bless us all po. Bye-bye!